Okay, KGX, kamusta kayong lahat? Walang pakialam si BTC sa chart, oh. Ito yung pinakita ko sa reels ko, no? Sa may Facebook, okay? So, kung makikita natin, si KGX Market 1. Yan. So, pagka pinuntahan niya yan, dyan ako nag-reels ngayon. Kung baga tingnan nyo. So, ito yun. Ito yung reels natin kanina. So, gumawa tayo ng panibagong uptrend. So, sabi natin possible mag 71. Okay? So, ano mo muna natin yan? Baka nag-iingay na. So, hindi pa naman. Okay? So, ngayon, ang tinitingnan natin dito, syempre 4 hours time frame to, possible the rejection pa rin. Di ba? So, kapag ito, tong area na to, no, tong mismong BTC natin ay above dito, lalo-lalo na sa support natin dito sa area na to, sa 70, possible, no, makita natin dyan, mga kapatid, no, makita natin, mga kapatid, si 72 or 73. So, yan yung nakikita ko dito. And then, syempre, bumili tayo ng BTC again. So, running na yung ating Telegram. Sa mga gustong pumasok sa Telegram, nandiyan sa description natin kung saan nyo ako PPM. Okay? And syempre, dito sa BlackRock naman, kung titingnan natin, bumili, I think, ang BlackRock. So, ayan. Sabi ko na eh. So, tingnan nyo, lahat bumili pero si BlackRock, ay lahat hindi nagbenta pero si BlackRock ang bumili. Kung mapapansin natin, yung pagbili ni BlackRock ay napakalaki. Worth 322.38 million, no? Ang binili ni BlackRock ngayon. Okay, ganun din sa Ethereum, kung titingnan natin, meron siyang 41 naman. Lahat, yung halos yung iba nagbenta pero siya bumili, di ba? So, for me, syempre nilalaro na lang nila yan, no? So, again, tulad ng sinabi ko, pagdating sa spot naman, stop ako ng buying ng 75. Okay? Stop na ako ng buying dyan. Pag nalaglag ulit, yan, bili na ulit. Okay? So, ngayon, yan pa lang. At nandoon tayo nagpapakita ng port doon sa Telegram natin. So, mas maganda kung nasa Telegram kayo. Para at least doon tayo nag-uusap-usap. Okay? And then, i-discuss ko din to, no? Kung ano yung mga sorry. I-discuss ko rin kung ano yung mga napansin ko simula nung bumili ako ng BTC. Okay, discuss ko sa inyo, wag muna tayo dun sa mga iba-ibang news natin dyan, okay? So, napansin nyo, ang dami kong ginuhitan na horizontal, no? Karamihan sa horizontal, laging rejected. Yan yung napansin ko dyan. And then, ang ginagawa ko, sa tuwing magti-trade ako, lagi ako nag-check ng downside or upside. No? Kung titingnan nyo to, ito yung una nating TA na once ma-break, possible magkaroon ng rally. So, ito yung nakita natin, nagkaroon ng rally. Diba? So, noong nakaraan, wala tong mga guhit na yan. Dito tayo mga nagguhit. Etong supply na yan, nagguhit tayo dyan. Pero, napansin nyo, lagi siyang rejected. Pero kung titingnan nyo, nung sinundan ko to, sabi ko gusto ko mag-trade sa ilalim nung ito yung pinaka resistance natin noong nakaraan eh. Sabi ko, gusto ko mag-trade dito. Ang tagal naman bago ma-break to. Ang ginawa ko para makapag-trade ako, para magkaroon ako ng kahit papano na profit, no, sinubukan ko to. Okay, nag-triangle pa tayo diyan, no, noong nakaraan. Nag-triangle pa tayo diyan nung nakaraan. Nag-symmetrical triangle tayo. And then once nung kinuha ko to, nagkaroon ako ng opportunity mag-trade dito. So again, ang ganda nung naging pasok, naging profit. Ngayon dito naman sa area na to, no? Ganun din yung ginawa ko diyan. Meron tayong hanggang ngayon nga 'di ba, yung pinaka resistance natin dito hindi pa rin nabubura. Kasi sabi ko, this is good resistance, okay? So ngayon, sabi ko gusto ko ulit mag-trade. So bumuo ulit ako ng triangle, symmetrical ulit. And then kung titingnan nyo, kahit pa paano naman nag-profit kasi from 67 to 684, 686. 'Di ba? Kung 67 to 687. So meaning profit ka pa din, 'di ba? Kung meron kang target lagi na 50%, 'di ba? Laging profit 'yan. And then dito, sa pangatlo, ganun ulit, no? Nag-symmetrical triangle ulit ako. Okay? Nung nag-symmetrical triangle ulit ako, no? Kung titingnan nyo, nag-rally ulit, 'di ba? So ito, pasok na pasok. Ngayon, syempre from 66 to 69, 69.7. So profit ka na diyan. And then ito yung sinasabi ko na pinaka dapat na bi-break natin. So far kung titingnan nyo, ngayon na-break siya. So tingnan nyo eto na siya ngayon. So titingnan naman natin ngayon kung possible baka bumaba ulit dito yan sa 69. Pero kung hindi, matapos ang 4 hours time frame above 70 yan, baka maglaro yan ng 70. No? And then ngayon, syempre,
bago ko tanggalin tong guhit natin na to, titingnan muna natin kung saan papunta ang market. Okay? So ngayon, buburahin ko na etong area na to. Bakit ko buburahin? Bakit KGX binubura mo na? Kasi nadaanan na siya. Okay? At ang nakikita ko na lang na possible na resistance dito, etong area na to. Yan. Si 71,300. So, kapag yan rejected at pumasok yan ulit dito sa mismong uptrend natin na to, no? So, hindi pa to close. Okay? So, ngayon, gusto ko na i-discuss sa inyo sa tuwing nagsisymmetrical triangle ako, doon ako pumapasok. Doon ako pumapasok. So, yun lang naman yung ating video ngayon mga kapatid. At nakita lang natin, Bitcoin hit 71,000. So, yun lang. At saludo sa inyo lahat sa mga wala pang Bitonix and BitGet, no? So, pasok lang kayo sa comment section, no? Ay, sa description natin, nandoon yung TG natin, nandoon yung BitGet, nandoon yung Bitonix, no? And then, pasok kayo sa TG natin at sabay-sabay tayo mag-ipon sa spot. Okay? Saludo.